Bakit nga ba marami sa atin ang pinipiling pumunta sa Canada? Dahil ba sa opportunity? Dahil ba sa mas maayos na sistema? So it says respect and dignity in the world, better wages and benefit, dental and healthcare benefits, pension plan, paid sick leave, more paid vacation time, grievance procedure, employment security, health and safety in the workplace, 40-hour work week, the weekend, and solidarity. O dahil sa mga napapanood natin sa social media. Yung mga videos na paglapag mo pa lang ng airport, parang nagbago na agad ang buhay mo. May magandang trabaho na naghihintay. How much po per hour? So magkano daw ang sinasahod ko dito sa aking trabahong ito? Makakabili ka kaagad ng sariling bahay. Mas secure na ang future ng pamilya mo. The dream of a better life. Pero pagdating mo dito, iba ang realidad. Rent pa lang, parang kalahati. O minsan, buong sahod mo na. What would you suggest? Is it good to buy or just rent? Actually, it's a mixed emotion. So, depende sa sa lifestyle mo. I have a friend, they've been living here in Canada for more than 15 years or 14 years. Pero they prefer rent kasi for them, number one, wala silang asawa, walang anak. So, they live by themselves. Grocery, bawat linggo parang may dagdag presyo. Gas, mahal. Insurance, minsan mas mahal pa kaysa monthly ng kotse mo. Biglang tahimik ang pangarap at mapapatanong ka, na hype lang ba tayo? Sa mga cities tulad ng Toronto at Vancouver, mararamdaman mo agad ang bigat ng cost of living. Isang maliit na apartment, ilang libong dolyar na. Parking, may bayad. Kuryente, internet, tenant insurance, dagdag lahat. Kahit sa Alberta, sa Edmonton o Calgary. Oo, mas affordable kumpara sa ibang province. Pero hindi ibig sabihin, madali na. Dito mo marirealize, hindi pala pareho ang Travel Vlog Canada sa real life ng Canada. May stages ang immigrant life na hindi masyadong napag-uusapan. Yung stage na nag-overtime ka pero parang kulang pa rin. Nagmi-meal prep ka para makatipid. Hindi ka muna bumibili ng gusto mo kahit matagal mo nang pinag-iipunan. May mga sandaling mapapatingin ka na lang sa kisame at mag-iisip, tama ba ang desisyon ko? Minsan, homesick ka. Minsan, pagod ka. Minsan, naiinggit ka sa mga nakikita mo online. Pero hindi mo nakikita ang sarili mong progress. Hindi ka sinungalingan ang Canada, pero hindi rin ito magic. Ang social media madalas highlight reel lang. Nakikita natin yung bagong kotse, bagong bahay, successful na business. Hindi natin nakikita yung 3 trabaho bago nakaipon. 5 taon na pagre-rent bago nakapag-down payment. Mga gabing umiiyak sa pagod. Ang Canada ay hindi instant success story. Isa siyang long-term country. May phases ang buhay dito. Year 1, survival, adjustment, culture shock, budgeting, learning the system. Year 2, awareness. Mas marunong ka na mag-manage ng pera. Mas strategic ka na. Year 3 to 5, stability. Mas okay na ang trabaho. Mas confident ka na. After that, growth. Pero maraming umaalis sa year 1 stage pa lang. Hindi dahil mahina sila,
kundi dahil akala nila mali ang nararamdaman nila. Hindi nila alam, normal pala iyon. Ang turning point, hindi dumarating dahil maswerte ka. Dumarating siya kapag tinanggap mo na hindi ito overnight success story. Huminto ka sa pag-compare sa iba. Nag-focus ka sa sarili mong progress. Dito sa Canada, ang reward ay para sa mga consistent, hindi para sa mga pinakamaingay, hindi para sa pinaka-flex sa social media. Kung ngayon nahihirapan ka, hindi ibig sabihin nagkamali ka. Hindi ibig sabihin naloko ka. Ibig sabihin nasa gitna ka ng proseso. At ang gitna, laging pinakamahirap. Pero tandaan mo, walang harvest kung walang planting season. At ang planting season, hindi glamorous. At naniniwala ako dito, hindi ka dinala ng Diyos sa ibang bansa para mahirapan habang buhay. May tinuturo ang season na ito sa iyo. Discipline, patience, humility, financial wisdom. Baka ang Canada hindi para yumaman ka. Baka para baguhin ka. At kapag nabago ka, susunod na ang pag-angat. So, nahype lang ba tayo? Maybe, pero hindi ibig sabihin mali ang pangarap. Ang kailangan lang natin, tamang expectation. Hindi instant, hindi madali, pero posible. Temporaryong struggle, permanent ang growth kung hindi ka susuko. Kung nasa survival mode ka ngayon, stay, learn, adjust, and grow. Dahil balang araw, ikaw naman ang magiging patunay na ang Canada ay hindi para sa mabilis sumuko. Para ito sa marunong magtiyaga. Kung nakarelate ka sa video na ito, comment mo. Process muna bago success. Like this video, share mo sa kapwa kabayan at mag-subscribe para sa mas maraming real talk tungkol sa buhay immigrant sa Canada. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.